Sa dulo ng kalsadang alikabok at tabing ng mga punong mangga sa San Lazaro, naroroon ang isang bahay na gawa sa pinagpagping kahoy at yero. Doon nakatira si Silvano Herrera na mas kilala sa palayaw na Van. Hindi siya sikat, hindi kilala sa syudad at lalong hindi palaging present sa social media. Pero sa buong barangay, kilala si Van bilang yung masipag na bata na gumagawa ng sariling peanut butter. "Van, anak, huwag mong kalimutang yung sukli sa palengke ha," sigaw ni Tia Conching habang sinusuotan ng tsinelas ang sarili niyang gawa, tsinelas na tinahiring niya gamit ang retasong tela. "Opo Tia," sagot ni Van habang bitbit ang bayong na may kasamang recycled jars. "Daan muna ako sa hardware, bibili ako ng murang bote. Marami ng order si Aling Beth. Gusto daw ng customer niya yung may label na." Ang homemade peanut butter ni Van ay gawa sa simpleng sangkap: mani, kaunting asin, brown sugar at kaunting coconut oil. Pinaghalong taglay ng kanyang tiyahin ang husay sa pagtitipid at ang diskarte ni Van sa marketing. Ginagamit nila ang lumang blender na madalas uminit pa sa tagal ng paggiling. Hindi ito fancy, pero masarap at malinis. Kaya naman kahit walang SSS o FDA certification pa, mabilis itong nauubos sa tindahan. Alam mo Van, minsan ay sabi ni Mang Lito, "Tindero sa talipapa, kung lahat ng kabataan dito katulad mo, abay baka umunlad pa tong lugar natin." Ngumiti lang si Van. Hindi siya palakibo, pero may galan at sigla sa kanyang mga mata. Wala na siyang magulang. Namatay sa aksidente sa barko ang kanyang ama, habang si Nanay Lala niya ay pumanaw sa sakit nung siya'y 12 pa lang. Simula noon, si Tia Conching ang kumalinga sa kanya. Hindi siya pinalaking spoiled, kundi disiplinado. "Van," ani Tia Conching minsan, habang tinatahi ang uniforme ng isang estudyanteng suki nila. "Ang tao, hindi nasusukat sa dami ng pinggan o ginto sa katawan, kundi sa tibay ng likod sa pagtatrabaho at linis ng budhi sa pagharap sa buhay." Tumimo ito kay Van, kaya ahit na minsan ay napapagod siya sa pagtitinda, paggawa ng peanut butter, pagdi-deliver ng order at pagbebenta ng app niya sa mga karinderya. Hindi siya tumigil. Hindi siya agad yumaman, pero unti-unti, nakilala ang produkto niya sa mga lokal na sari-sari store. Bukod sa peanut butter, meron din siyang sinimulang online app na tinawag niyang Sarap Roots, isang simple ngunit epektibong platform kung saan pwedeng mag-order ang mga kainan at hotel ng local food products gaya ng mani, suka, patis, banana chips at iba pa, diretso sa mga small-time farmers at suppliers. "Boss Van," tawag ng kaibigan niyang si Jonas na tumutulong sa pag-develop ng app, "may nag-inquire na naman, isang cafe sa Antipolo. Mukhang nagustuhan yung peanut butter mo, gusto raw isali sa dessert nila." "Talaga? Buti na lang din dagdagan natin yung batch kagabi. Sige, padalhan natin sila ng sample bukas." Sa kabila ng mga opportunities, hindi naging mayabang si Van. Hindi niya binago ang anyo ng bahay nila. Hindi siya bumili ng mamahaling cellphone, kahit afford na. Hindi siya bumili ng bagong sasakyan. Luma pa rin ang tricycle nila ni Tia Conching, na tinatawag nilang Tiko. "Bakit di ka bumili ng van, Van?" tanong minsan ni Jonas habang binubuhat ang kahon ng produkto. "Dahil hindi ko kailangan ipagyabang ang pangalan ko," sagot ni Van, sabay tawa. "Isa pa, si Tiko pa rin ang unang sasakyan ng pamilya namin. Sentimental." Nagtapos si Van bilang cum laude sa kursong Industrial Engineering sa San Lazaro State University. Hindi siya laging una sa resitasyon, pero palaging una sa tulong. Siya rin ang madalas iboto na project leader dahil bukod sa masipag, matapat. Walang graduation picture si Van na nakasuot ng mamahaling barong o nagtapon ng cap sa Ingranding Stadium. Ang graduation photo niya ay kuha ni Tia Conching sa cellphone lang. Nakatayo siya sa bakanting lote sa harap ng bahay. May hawak na diploma habang ang likuran ay sampay ng mga hinuhugasang uniforme ng ibang estudyante. Pero masaya siya. Masaya siya dahil alam niyang totoo ang tagumpay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa maliit nilang balkonahe,
Tinanong siya ni Tia Conching, "Anong gusto mong gawin sa buhay, Van?" "Simple lang po. Gusto kong makarating sa punto na kahit gaano kaliit ang negosyo namin, may respetong nakukuha dahil sa kalidad. At gusto ko pong makita kayo na hindi na kailangang manahi ng madreng uniform kahit Sabado." Humagikik si Tia Conching. "Abay, ako pa ba? Hanggat kaya ng mata at kamay ko, magtatahi pa rin ako. Pero gusto ko pong kayo naman ang bigyan ng regalo." Sagot ni Van. "Hindi sa plato, hindi sa kotseng bago, kundi sa ginhawang hindi kailangang ipagyabang." Habang unti-unting lumalalim ang gabi at naririnig sa radyo ang mga lumang kanta, tahimik lang si Van. Sa simpleng papel na ginamit nilang plato, sa recycled jars na nilinis ng maayos, sa mga karton na pinutol upang gawing lagayan, naroon ang buong buhay niya. At hindi niya alam, sa simpleng mundong iyon, may mga mata ng unti-unting nakakakita ng kanyang liwanag. At isang araw, sa isang expo ng local product sa Maynila, makikilala niya ang isang babaeng magbabago sa ikot ng kanyang mundo. Ngunit hindi pa ngayon. Dahil sa ngayon, si Van ay isa pa lamang simpleng binata na masaya sa papel na plato, sa mainit na peanut butter, at sa pag-asang walang halong pagmamayabang. Mainit ang araw noon sa Quezon City Memorial Circle kung saan ginanap ang Local Taste and Roots Expo, isang taunang pagtitipon ng mga micro-entrepreneurs at sustainable food innovators sa buong bansa. Simple lang ang booth ni Van. Isang mesa, ilang recycled jars ng peanut butter, flyers na siya rin ang nag-layout gamit lang ang free app sa cellphone, at isang karton na may nakasulat, "Tunay na sarap, hindi kailangang mamahalin." Walang sound system, walang LED banner, pero maraming pumapansin. Isa na roon ang isang babaeng may puting sleeveless blouse, may simpleng pearl earrings at may hawak na tablet habang sinusulat ang mga detalye ng bawat booth na binibisita niya. Si Ira Montemayor, anak ng isang kilalang businessman sa hospitality industry, ay na-assign bilang judge sa expo bilang kinatawan ng Sustainable Food Network Philippines. "Excuse me," bati niya habang lumapit sa booth ni Van. "Kayo po ba si Van Herrera?" Napatigil sa pag-ayos ng bote si Van at bahagyang tumango. "Opo, ako nga po." "Tikman niyo ho muna, bago niyo husgahan." Natawa si Ira. "Witty ang tagline niyo ah." Sabay kuha ng maliit na wooden spoon at sumubo. "Wow, hindi ko inekspekto. Minsan kasi, pag homemade, kulang sa balanse. Pero ito, may linamnam, tapos may konting asin sa dulo. Galing!" "Salamat," nakangiting sagot ni Van. "Gamit lang po yung blender ni Tia Conching at sako ng mani na galing sa Nueva Ecija." "Sustainable sourcing?" usisa ni Ira habang nililista ang impormasyon. "Traceable ba yung farmers?" "Oo po. Actually, partner ko yung kooperatiba doon. Isa po sa features ng app ko yan. Real-time farm-to-market tracking." Napangiti si Ira. Hindi dahil sa peanut butter lang, kundi sa dedikasyon ng lalaking nasa harapan niya. Malinaw ang pag-iisip, grounded at may tunay na layunin. Hindi para yumaman, kundi para makatulong. Simula noon, tila natural na ugnayan ang namuo sa pagitan nila. Si Ira, bagamat sanay sa mga formal pitch deck at International Food Expo, ay humahanga sa simpleng determinasyon ni Van. Samantalang si Van naman ay hindi makapaniwala na isang anak mayaman ay mas interesado sa peanut butter kaysa sa imported truffle oil. "Bakit ka nga pala napunta sa sustainable businesses?" tanong ni Van isang gabi habang naglalakad sila sa UP Sunken Garden. "Sa totoo lang," sagot ni Ira, "gusto ko sanang imanage yung hotel business ng pamilya namin. Pero puro status kasi sila. Ayaw nila ng mababang klase ng produkto. Para sa akin, walang mas mababa kung galing sa puso ang ginagawa mo." Nagkakatinginan sila. Si Van parang hindi makapaniwala. Si Ira tahimik lang pero matatag ang titig. "Gusto kong patunayan sa sarili ko," dagdag ni Ira, "na kaya kong kumonekta sa tunay na tao, hindi lang sa mga
may reservation number at VIP card. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Dumadalaw si Ira sa bahay nila Van, hindi bilang customer, kundi bilang kaibigan. Si Tia Conching nung unay kinakabahan sa hitsura ng babae. Maganda, mestiza at halatang sosyal, ay kalaunay na pamahal sa kanya. "Naku Hija," sabi ni Pia habang pinapainom ng salabat si Ira, "ikaw lang ang bisita naming hindi nandidiri sa baso naming may gasgas." Kasi po, masarap po ang salabat nyo, sabay ngiti ni Ira. At kahit may gasgas ang baso, buo po ang malasakit dito. Nagtawanan silang dalawa. Si Van, nakatingin lang mula sa kusina, tila napapalapit lalo sa babae. Hindi lang dahil sa ganda nito, kundi sa pagiging totoo nito, kahit taliwas sa kanyang pinanggalingan. Ngunit sa kabilang dako, hindi ganoon ang tingin ng pamilya ni Ira. Si Doña Leticia Montemayor, ina ni Ira, ay dating society columnist at kilala sa pagiging mapanuri sa katayuan ng tao. Ang ama nitong si Rafael Montemayor ay chairman ng isang kilalang hotel chain, at ang mga kapatid ni Ira na sina Ingrid at Blaine ay parehong may MBA sa ibang bansa at socialite sa sariling mundo. Sa isang family dinner, tinanong ni Ingrid, "So, sino yang si Van na yan na madalas mong banggitin? May kotse ba yan? O tricycle?" Hindi sumagot si Ira, ngumiti lang. "Galing saan?" usisa pa ni Blaine. "Ay wag mong sabihing self-made na naman. Uso na yan sa Netflix eh." Napailing lang si Ira. Alam niyang hindi pa handa ang pamilya niya sa katotohanan. Kaya't pinili niyang wag munang ipakilala si Van. "Gusto ko muna siyang makilala nila," sabi niya sa sarili. Hindi dahil sa peanut butter niya, kundi sa pagkatao niya. Matapos ang ilang buwang masinsinang pagkakaibigan, si Van ay naglakas loob. Habang nakaupo sila sa luneta at sabay kumakain ng kwek-kwek, tinanong niya si Ira, "Ira, ako lang to ha. Wala akong marangyang plano o restaurant reservation. Pero kung papayag ka, pwede ba kitang ligawan ng pormal?" Tahimik si Ira saglit. Umihip ang hangin at sa tabi nila ay may batang nagtitinda ng pulang cotton candy. "Van," sabi niya, "hindi kita sinusukat sa plano mo. Kasi kahit papel lang ang plato mo, buo naman ang respeto mo." Pumapayag ako at doon sa ilalim ng simpleng poste ng ilaw, sa gitna ng tawa ng mga tao at honk ng mga jeep, naging opisyal na magkasintahan sina Van at Ira. 2 taong mula sa magkaibang mundo, ngunit pareho ng nilalabanan, ang makitang mahalaga ang puso ng tao, hindi ang laman ng bulsa. Wala silang ideya kung gaano kahirap ang magiging daan. Pero sa gabing iyon, sapat na muna ang totoo nilang ngiti. Habang nakasakay si Van sa lumang sedan na ipinahiram ni Jonas, daman niya ang lamig ng aircon na tila hindi sapat para tanggalin ang pawis sa kanyang palad. Nakaayos ang buhok niya, suot ang pinakabago niyang polo, isang murang gray button-down na maayos naman ang pagkakaplantsa ni Tia Conching. Sa tabi niya ay isang basket na may ribbon na hinabi ni Tia mula sa lumang tela ng kurtina. Naroon ang 4 na recycled jars ng kanyang best-selling peanut butter at isang kahon ng homemade cookies, banana oat choco, ang specialty ni Tia tuwing may espesyal na okasyon. "Tia!" Natawang inis ni Van kanina habang umaalis. "Medyo rustic ang ribbon ha?" Yan ang uso ngayon sa mga sosyal na kape, anak. Di ba sabi mo, rustic design, earth tones, sustainable? Abayan na yun, napangiti siya. Pero ngayon, habang papalapit sa Corinthian Hills, unti-unti siyang kinakabahan. Iba talaga to, bulong niya sa sarili. Pamilya to ng negosyante, may hotel chain, may presence pa sa Singapore at Dubai. Tapos ako? Pagbaba niya sa tapat ng gate, sinalubong siya ng guard na nakabarong at headset. "Sino po sila?" Ako po si Van Herrera. Bisita po ako ni na Miss Ira Montemayor." Tinawagan ng guard ang loob at ilang sandali lang, bumukas ang malawak na itim na gate. Umambad sa kanya ang isang mansyong may 3 palapag.
May fountain sa gitna ng driveway at mga mamahaling sasakyan na parang bagong hugas sa garahe. Napalunok si Van. Dumating si Ira sa pinto, nakangiti. Nakadress lang ito ng simpleng beige, walang masyadong makeup, pero litaw ang kagandahan. Van, tawag nito habang kumakaway. Halika, pasok ka. Huwag kang kabahan ha. Numiti si Van at iniabot ang basket. Para po sa inyo, peanut butter at cookies ni Tia Conching. Handmade lahat. Oh, wow, thank you. Alam kong matutuwa si Mama sa mga to. Ani Ira. Kahit may kutob na siya kung paanong tatanggapin ng kaniyang pamilya ang kasintahan. Sa loob ng bahay, malamig ang aircon pero mas malamig ang pagtanggap ng ambience. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Leticia, nakasuot ng kulay perlas na blouse at pearl earrings na halatang mamahalin. Katabi niya si Ingrid na naka-pink jumpsuit at may hawak na phone na tila nagla-live story pa. Oh, ikaw pala si Van, unang sabi ni Doña Leticia habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. So ikaw pala ang tagagawa ng peanut butter? Opo ma'am, ako po si Van Herrera. Kasama ko po ang tiyahin ko sa paggawa. Sabat ni Ingrid na biglang kinuha ang isa sa mga jar at binasa ang label. Wow, jar na peanut butter ang dala. Imported ba yan o galing palengke? Tumawa si Ingrid sa sarili niyang biro habang naka-face forward pa rin ang phone camera niya. Mga friends ko will love this. Eco-local peanut butter na may kasamang kwento. Love it! Tahimik si Van. Tinanguan niya si Ingrid. Pinilit ngumiti pero daman niya ang bigat ng hangin. Kahit simpleng birong social media worthy para kay Ingrid, parang sibat na tumama sa likod ng leeg ni Van. Pasensya na po kung medyo simple lang. Aniya, ginagawa po namin ito gamit lang ang blender at manual sealing. Pero siguradong malinis at alam niyo po kung saan galing ang bawat sangkap. Tahimik si Doña Leticia. Umupo ito sa mamahaling upuan at tumikhim. Sabi ko na kay Ira, iba na talaga ang panlasa ng kabataan ngayon. Mula sa wine tasting, ngayon, manina ang pinagkakaabalahan. Mama, mahinang sabi ni Ira, hindi naman kailangan. Ay nako anak, hindi ko naman siya inaaway. Ani Leticia, sabay ngiti na pilit. Pinapansin ko lang na, iba lang siya. Sa isang gilid, dumating si Blaine, ang panganay na kapatid ni Ira. Galing ito sa opisina, may hawak pang MacBook at may Bluetooth earpiece sa tenga. Oh, is this him, the peanut butter guy? Van Herrera po, sabay abot ni Van ng kamay. Sige, sabay shake ni Blaine pero mabilis na tinapos ang handshake at tumuloy sa kusina. May conference call ako, nice to meet you, I guess. Umupo si Van sa dining area kung saan may inihandang tea at light snacks. Si Ingrid nagse-selfie pa rin. Si Doña Leticia abala sa pagtikim ng makaron. Tahimik si Van. Inignan niya ang kanyang basket. Hindi pa ring nabubusan ang cookies, ni hindi pa natikman ang peanut butter. Pero hindi siya nagreklamo. Sa halip, maayos ang tindig niya. Tahimik pero matatag. Mama, muling bulong ni Ira. Give him a chance. Anak, don't get me wrong, sagot ng ina. I'm not saying he's bad. I'm just saying he's not one of us. Tumayo si Van. Marahan. Walang galit sa mukha. Hinawakan niyang strap ng bag niya at ngumiti. Maraming salamat po sa paanyaya. Hindi ko po hahadlangan ng respeto na mayroon kayo sa sarili ninyong mundo. Pero gusto ko lang pong sabihin, ang peanut butter po, hindi kailangang maging imported para maging mahalaga. Minsan, nasa paggawa ang yaman. At saka siya lumingon kay Ira. Salamat sa tiwala. Bago pa man mapasagot si Ira, naglakad na palabas si Van. Dala ang dignidad na hindi kailanman kayang tiklopin ng yaman o kutya. Sa kabila ng lahat, hindi siya bumalik sa San Lazaro na talunan. Sa halip, mas buo ang kanyang pagkatao. At sa bawat hakbang niya paalis ng Corinthian Hills, dala niya ang isang tanong na gumugulo sa isip. Mahal kaya ako ni Ira sa kabila ng lahat? O hanggang saan lang ang lakas ng loob niya? Hindi niya alam ang sagot, pero ang alam niya, hindi siya kailanman magiging maliit kahit papel lang ang plato sa bahay nila. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Van sa Corinthian Hills, tumawag si Ira sa telepono
habang naglalakad siya pauwi galing palengke. Van, masiglang boses ni Ira sa kabilang linya, "May proposal ako." "Anong klasing proposal?" tanong ni Van habang pinupunasan ang pawis gamit ang lumang bimpo. "Sunday lunch. Sa bahay nyo. Kami naman ang dadalaw." Napahinto si Van sa kalimbuli ng kalsada. Napalunok siya habang hawak ang bayong. "Sigurado ba?" tanong niya, halatang nag-aalangan. "Pamilya mo? Sa bahay namin?" "Of course, gusto kong maranasan nila kung saan ako madalas masaya at gusto kong makita nila kung gaano kahalaga ka para sa akin." Tahimik si Van. Isang bahagi ng sarili niya ay natutuwa, ngunit ang isa'y punong-puno ng kaba. Hindi pa kasi handa ang mundo nila sa ganitong pagsubok. Bisperas ng linggo, abalang-abala si Tia Conching sa pag-aayos ng sala. "Anak, yung kurtina ibinabad ko na sa Ariel ha? Baka mamaya sabihin madilaw na." Pakipako yung lumuluwag sa gilid ng bintana. "Opo, Tia." Habang nililinis ang lamesa, napatingin si Van sa kanilang paligid. May bahagyang lamat sa sahig. Ang dingding ay may lumang kalendaryo ng barangay fiesta at ang bentilador ay minsang umaandar, minsan umaatungal. Pero sinikap niyang gawing presentable ang lahat. Pinakintab ang mesa, inayos ang panaupuan, pinakpan ng puting tela ang luma nilang sofa. "Wala tayong magagarang pinggan," sabi ni Tia habang iniinspeksyon ang cabinet. "Sa paper plates na lang uli tayo." "Okay lang, Tia," tugon ni Van. "Mas praktikal, saka hindi naman tayo kailangang magkunwari." Pagdating ng linggo, maagang nagluto si Tia Conching ng sinaing na tulingan, ginataang langka, pritong lumpia at espesyal na peanut butter glazed banana turon. Bawat sangkap ay may pinagmulan, galing sa talipapa, sa likod bahay at sa tunay na pagmamalasakit. Eksaktong 12:00, isang itim na van ang huminto sa harap ng bahay. May kasamang driver at isang lalaking nakaitim na polo, alalay. Bumaba ang 3 Montemayor, si Doña Leticia. Suot ang isang ivory blouse na halatang designer. Si Ingrid, naka-sunglasses at kulay lavender na dress na may tatak na Valentina Ardoza. At si Blaine, naka-beige suit at may hawak na maliit na tablet. Maikling puna ni Doña Leticia habang nakatitig sa gate na gawa sa kahoy at kawayan. Rustic, ngunit sa loob, mas mainit ang pagtanggap. "Magandang tanghali po," bati ni Van habang pinagbubuksan sila ng pinto. "Pasok po kayo." "Uy," sabi ni Ira sabay yakap sa kanya. "Smells good." "Pasensya na po kung maliit lang ang bahay namin," dagdag ni Van habang inalalayan ang ina at mga kapatid ng nobya papunta sa lamesa. Napatingin si Ingrid sa paligid. "Cute naman dito, parang themed Airbnb. Very nostalgic." Hindi na lang sumagot si Van. Inilabas niya ang mga nilutong pagkain. Sabay lapag ng paper plates na may printed na disenyo ng mga bulaklak. "Paper plates?" tanong ni Blaine habang umupo. "Akala ko joke lang ni Ira." "Para hindi na po kayo mahahirapan sa paghugas mamaya," sabay paliwanag ni Van. "Practical din po, mas tipid sa tubig." Sabay ngisi ni Ingrid at pabulong na tanong kay Blaine. "Eco-friendly ba to o budget-friendly?" Napansin ni Van ang bulungan. Pero ngumiti siya. Hindi ito ang panahon para ipagpilitan ang sarili. Isa siyang host at kailangang magpakatatag. Nang ilapag ni Tia Conching ang main course sabay sabing, "Ito po ang paborito ni Van. Ginataang langka, hango sa luto ng kanyang lola." "Langka?" sabay taas ng kilay ni Doña Leticia. "Anak, hindi ba may allergy ka sa coconut milk?" "Hindi po mama," sabay ngiti ni Ira. "I love this." Ganun ba? Baka mahawa ka na rin sa simpleng buhay. Dito pang level mo, anak." Tumigil ang lahat, parang biglang lumamig ang silid kahit walang aircon. Si Van hawak-hawak ang sandok, ilan na pako sa pagkakaupo. Si Tia Conching naman ay pinilit ngumiti kahit halatang masakit ang tinuran. "Mama," sabing dahan-dahan ni Ira, "nasa bahay tayo nila. Kahit maliit, punong-puno ng pagmamahal dito. At sa tingin ko,
Mas may level ito kaysa kahit anong mansyon. Tumikim si Doña Leticia. Pasensya na, hindi ko lang kasi inaasahan na, well, this is all different. Sumabat si Van. Marahan pero matatag. Hindi po ako mayaman. Hindi po marangya ang bahay namin. Pero sa lahat po ng pagkain dito, may pawis, may puso at may respeto. Kung hindi po ito sapat sa panlasa nyo, nauunawaan ko. Tahimik si Blaine. Si Ingrid, busy sa phone, tila may ini-upload. Pero si Ira, nakatingin lang kay Van. May tiwala, may galang. Mahal kita, Van, bulong ni Ira. Hindi dahil may plato kang porselana, kundi dahil marunong kang rumispeto at magpatawad. Nilingon ni Van si Tia Conching na nakatingin din sa kanya. At alam niyang kahit ilang designer clothes pa ang tumapak sa bahay nila, hindi matitinag ang dignidad nilang nakaugat sa tunay na halaga. Kahit papel ang plato nila, solidong buo ang pagkatao ng pamilyang Herrera. Tahimik ang buong hapag. Ang kutsara't tinidor ay tila nawalan ng gana sa kamay ng mga bisita at ang mga ulam ay nanatiling halos buo sa kanilang mga platong papel. Si Tia Conching ay pilit na pinananatili ang maayos na aura, bakas sa kaniyang mata ang lungkot at hiya sa mga naririnig. Si Van, kahit anong tapang ang pinapakita, ay hindi maitago ang pagkalam ng dibdib. Bakit parang lahat ng bagay dito pa-earthy ang tema? Maanghang na biro ni Ingrid habang tumatanggap ng turon mula kay Van. Minimalist living ba ito o survival mode? Actually, Ingrid, sabat ni Blaine na nagsusubo ng maliit na bahagi ng lumpia. Uso yan sa mga documentary ngayon. Ang tawag nila dyan, curated poverty look. Very authentic daw. Tumawa silang dalawa. Maikli, sarkastiko, mapanakit. Nagpipigil ng hininga si Ira. Tiningnan niya si Van na mahinang pinunasan ang gilid ng bibig gamit ang recycled paper napkin. Ilit itong ngumiti. Ma'am, mahina ngunit marangal na sabi ni Van habang tumitingin kay Doña Leticia. Simple man po kami, pero tunay ang pagsisikap namin. Ang pagkain po dito, hindi gawa sa pera, kundi sa pangarap. Ay nao, sabat ni Doña Leticia habang nilalagay ang baso ng tubig sa mesa. Ira, yan ba talaga ang gusto mong buhay? Mani, langka at papel na pinggan? Baka pati anak mo balang araw matutong maghugas gamit ang abo. Tumawa na naman si Ingrid. Doon na tumayo si Ira. Bigla ang galaw na tila pumutol sa lahat ng katahimikan. Nagulat ang lahat. Tumayo ito at tumitig sa kanyang ina. Mama, tama na. Garalgal ang boses ni Ira. Nanginginig ang labi. Inaapi niyo si Van sa mismong tahanan niya. Sa lugar kung saan siya nagpakumbaba para tanggapin tayo. At kayo, ginawang laruan ang dignidad niya. Oira, anak, hindi Blaine, putol niya sa kapatid. Bakit? Dahil hindi siya mayaman? Dahil hindi designer ang baso? Dahil hindi sosyal ang tulingan? Sumitig siya sa ina, bakas ang pangingilid ng luha. Kung ito ang pagtingin niyo sa kanya, edi hindi niyo na ako kilala. Sabay kuha niya ng bag at paatras na lumayo sa mesa. Tumingin siya kay Van, huminga ng malalim at muling nagsalita. Van, sorry. Hindi mo dapat pinagdadaanan to. Hindi mo dapat pinapakinggan ang mga insultong ito. Ikaw ang taong may totoong prinsipyo at hindi kita ikakahiya. Talikod ni Ira. Tumayo si Doña Leticia. Ira, bumalik ka rito. Hindi ka aalis na parang dramatista. Ngunit tuloy-tuloy na si Ira palabas ng bahay. Sumunod ang kanyang pamilya at iniwan si Van na nakaupo pa rin sa dulo ng mesa. Hawak ang kutsarang may konting peanut butter pa at matay tila walang tingin. Lumipas ang ilang minuto. Walang nagsalita. Si Tia Conching, bagamat tahimik, ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Van. Anak, napangiti si Van ng pilit. Kahit mabigat ang dibdib. Ayos lang, Tia. Hindi yan ayos, sagot ng matanda. Hindi normal na pagtawanan ang paghihirap ng iba. Pero anak, huwag mong pabigatan ang loob mo. Dito tayo pinanday. Sa mga ganitong sandali, sinusukat ang tunay mong tindig. Tumango si Van, tahimik, ngunit buo ang loob.
Kahit basag ang damdamin, hindi kailanman babasagin ang sarili niyang paninindigan. Kinabukasan, alas 9 pa lang ng umaga ay may kumatok sa pinto. Dahan-dahan ang pagkatok, hindi kagaya ng dati. Binuksan ni Van ang pintuan at tumambad si Ira. Nakasimple lang ito, t-shirt at jeans. Walang makeup, walang alahas, walang kasamang driver. Van, mahina ang tinig. Pwede ba kitang makausap? Pinapasok siya ni Van. Umupo sila sa lumang sofa at saglit na katahimikan ang namagitan. Tumingin si Ira sa paligid. Tila mas pinagmamasdan nito ngayon kaysa kahapon. Nahihiya ako sa'yo, bungad niya. Sa lahat ng sinabi ng pamilya ko, sa lahat ng ginawa nila, sa katahimikan mo habang nilalapastangan kanila. Huwag ka nang humingi ng tawad, sagot ni Van. Hindi ikaw ang nagbitiw ng salita. Pero alam mo kung anong mas masakit? Muling sabi ni Ira, ang hindi kita agad na pinagtanggol ng buong buo. Ang iniwan kitang mag-isa habang nilulunod ka ng paghusga. Naluha siya. Hinawakan niya ang kamay ni Van. Van, hindi ko sila pipiliin kung ikaw ang isusuko. Nakatinginan sila. Si Van tahimik lang ngunit dama ang paggalang. At si Ira matatag ang loob na sa kauna-unahang pagkakataon may pipiliin siyang hindi ayon sa inaasahan ng kanyang pamilya, kundi ayon sa puso niya. Kung gusto mo, dagdag ni Ira, ako muna ang bibili ng peanut butter mo, kahit walang discount. Napatawa si Van. Sa wakas, ngumiti siya, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa gitna ng pagkawasak ng gabing iyon, may nata-Ira pa ring buo. Isa lang ang tanong ko. Ira, tanong ni Van. Ano yon? Sigurado ka ba? Huminga ng malaling si Ira. Kapag ikaw ang kasama ko, sigurado ako kahit hindi sigurado ang mundo. At doon, sa gitna ng maliit na bahay na may papel na plato at lumang kurtina, muling binuo ang pag-ibig na hindi nasusukat ng estado, kundi ng tunay na respeto at paninindigan. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng mapait na tanghalian sa bahay ni Van, ngunit hindi siya nagpaiwan sa sakit ng alaala. Sa halip na paulit-ulit na namnamin ang mga mapanayrang salita ng pamilya Montemayor, ginamit niya ito bilang gasolina sa kanyang puso upang magpursige, hindi para gumanti, kundi para magpatuloy. Tuwing madaling araw bago pa man sumikat ang araw sa San Lazaro, gising na si Van. Maingat niyang hinahalo ang mani, isinasalansa ng mga garapon sa recycled trays at tinutukan ang Sarap Roots, ang maliit niyang food supply app. Ginawa niya itong tulay na mga local farmer patungong merkado, isang makabagong talipapa sa panahon ng digital na negosyo. Boss Van, sabi ni Jonas isang hapon habang magkasama silang nagde-deliver sa isang cafe sa Marikina. May nag-email sa'yo. Mukhang bigatin to. Foreign sounding ang pangalan, pero may address sa Tagaytay. Email na naman, inanggap ni Van ang printout habang nilalagay sa shelf ang huling jar. Binasa niya ito. To Mr. Van Herrera, I had the pleasure of tasting your peanut butter in a local bed and breakfast in Tagaytay. It reminded me of my mother's homemade recipe in the province. I am Mr. Franco Sebastian, a retired hotel executive. I'd like to meet you privately regarding a possible business collaboration. Your ethics reflect something I haven't seen in years. Please contact me should you be interested. FS. Nagatinginan sina Van at Jonas. Franco Sebastian, yan yung dating CEO ng La Casona Hotels, di ba? Bulong ni Jonas. Yung napabalitang nagretiro sa Europa? Bakit kaya ako? Tanong ni Van, hindi maitago ang pagtataka. 2 linggo lang ang lumipas at nagkita sila ni Mr. Franco sa isang maliit na coffee shop sa Tagaytay, hindi sa Grand Hotel o conference room. Ang matanda, may suot na simpleng long sleeves, nakakap at may dalang notebook. Van, bati ni Mr. Franco habang inaabot ang kamay. Alam mo bang matagal na akong nawalan ng gana sa local business scene? Laging yabang, laging pa-show. Pero noong natikman ko ang produkto mo, naramdaman kong may pag-asa pa ang industriyang to.
Sir, napaka-honor po niyan para sa amin, sagot ni Van. Medyo kinakabahan pero nakangiti. I'm not looking for someone who wants to get rich quick, patuloy ni Mr. Franco. I'm looking for someone na may paninindigan. Alam ko na ang sagot. Ikaw yon. Mula roon, nagbukas ng pintuan ang papalaran. Tinulungan ni Mr. Franco si Van na ayusin ang legalities ng expansion. Mula sa product registration, logistics, marketing, at manufacturing scaling. Si Van ay hindi agad naging milyonaryo, pero naging matatag ang pundasyon ng negosyo. Sa loob ng isang taon, itinatag ang Herrera Foods Corp, isang homegrown brand ng premium local condiments, peanut butter, suka ng Ilocos, coco jam, at adobo marinade mix, lahat sourced mula sa maliliit na producers sa iba't ibang probinsya. Sir Van, tawag ni Camille, isa sa unang empleyado ni Van sa bagong opisina sa Pasig. May imbitasyon po mula sa Prestigia Hotels. Interested daw po silang gawing supplier ang Herrera Foods sa branches nila. Prestigia, napabulala si Van, yung flagship hotel chain ng Montemayor Group. Opo sir, tugon ni Camille. Wala raw silang alam kung sino ang may-ari ng brand, pero gusto raw nila yung values at traceability ng produkto natin. Gusto raw nila ng meeting next week. Tahimik si Van, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi inaasahang ikot ng kapalaran. Confirm mo, sagot niya. Pero wag mong sabihin kung sino ako. Hayaan nating produkto ang magsalita. Mula Tagaytay hanggang Baguio at sa kalaunan ay Cebu, tinanggap ng Prestigia Hotels ang buong linya ng Herrera Foods. Sa bawat conference, sa bawat business expo, ang pangalan ni Van ay palihim, ngunit palaging naroroon. Walang billboard, walang TV ad, pero ang kalidad at etika ng produkto'y naging alamat sa industriya. Hindi ka man nag-a-appear sa TV pero alam ng mga tao ang pangalan mo. Biro ni Jonas habang inabot ang bagong packaging sample. Mas mahalaga sa akin na hindi lang ako kilala, kundi pinagkakatiwalaan. Sagot ni Van habang sinusuri ang label. Sa loob ng 5 taon, si Van Herrera ay naging CEO ng isang kumpanya na hindi lamang nagbibigay kita sa daan-daang empleyado, kundi nagbibigay dignidad sa libu-libong maliliit na magsasaka sa buong bansa. Pero kahit lumaki na ang kumpanya, hindi nagbago si Van. Hindi siya lumipat ng mansyon. Nanatili siyang nakataya sa San Lazaro. Pinaganda lang ng kaunti ang bahay, inayos ang bubong, nilagyan ng solar panel, pero hindi inalis ang lumang kurtina ni Tia Conching. Anak, minsan ay sabi ng tiyahin niya habang hawak ang lumang album. Hindi ako makapaniwala na dati, tayo lang ang gumagawa ng label gamit ang lapis. Ngayon, may opisina ka na at sariling design team. Wala yon tiya, sagot ni Van. Kung wala kayo, wala rin ang Herrera Foods. At kahit anong mangyari, paper plates man o porcelain ang plato, hindi ko kakalimutang nagsimula ako sa bahay na to. Ang negosyo ni Van ay lumaki, pero siya ay nanatiling maliit sa sarili. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa mapagpakumbabang puso. At sa bawat produkto na ibinebenta nila, may maliit na linyang nakaimprenta sa ilalim ng bote. Dito nagsimula, sa tahanang puno ng respeto at pagmamahal. Hindi niya alam, ngunit unti-unti nang humahantong ang kwento sa isang eksenang magpapagulat sa mga minsang tumingin sa kanya ng mababa. At kapag dumating ang araw na yon, ang buong mundo ay muling makakakita ng lalaking hindi kailanman kinailangan ng mamahaling plato para tawaging marangal. Gabi ng ika-5 anibersaryo ng Prestigia Hotels. Ang ballroom ng Prestigia Tagaytay ay nilambungan ng gintong ilaw at sari-saring bulaklak na mula sa lokal na mga hardinero. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit, at ang mga bisita ay nagsusuotan ng barong, Filipiniana at modernong couture gowns. Sa labas ng grand entrance, nakarol ang isang mahabang red carpet. Isang media wall ang pinuntahan ng mga kilalang personalidad sa industriya. Food magnates, property developers, celebrities na may kinalaman sa sustainable living at ilang dating politiko.
May mga kamera na nakaabang, mga crew na may boom mic at mga photographer na tila hindi nauubusan ng flashes. Ito na talaga yung pinaka-inaabangang gala ngayong taon, bulong ni Cheska, isang fashion columnist. Pero teka, sino raw yung keynote speaker? Parang walang detalye sa programa. Mr. Silvano Herrera daw, sagot ng isang hotel staff, pero ayaw nila munang sabihin ang background. Surprise daw, sa isang VIP van na paparating, bumaba ang 3 bisita na agad na pinuntahan ng usher. Sina Doña Leticia Montemayor, Blaine at Ingrid. Kasama nila si Ira na ngayon ay may bitbit na sariling pangalan sa industriya. Siya na ang founder ng Talaiben Tea, isang artisan tea cafe na may 3 branches na sa Maynila. Napatingin si Doña Leticia sa paligid. Grabe, every detail dito, elegance with local flair. Tapos ang bango, parang hindi hotel scent lang. Ma, sabat ni Ira habang inaayos ang shawl ng ina. Lahat dito, sourced sa local. Yung diffuser oil nila, gawa ng community sa Davao. Yung tea, Mindoro. Parang may sumasakop sa mundo natin na hindi natin alam, ani Ingrid habang busy sa IG story. By the way, bakit parang kilala ng mga tao yung lalaki sa dulo ng red carpet? Sabay-sabay silang napatingin. Sa dulo ng red carpet, lumalakad ang isang lalaki na naka-modern barong na may habing disenyo mula sa Abra. Tahimik itong naglalakad, may kasamang ilang hotel executives. Ang postura'y hindi arogante. Hindi rin ito nungumingiti ng sobra. Pero dama ang otoridad. Pamilyar ang lakad. Pamilyar ang tindig. Si Ira, bagamat hindi pa sigurado, ay tila natunugan na kung sino iyon. Van, mahina niyang bulong sa sarili. Anong sabi mo, Ira? Tanong ni Blaine. Wala, kuya. Wala. Pagpasok nila sa loob ng ballroom, nagsimula ang programa. May mga rekognisyong na ibinigay, mga special citations at segment tungkol sa CSR efforts ng hotel. Tulong sa mga local farmers, zero-waste kitchen practices, at scholarship programs para sa children of staff. Pagkatapos ng video presentasyon, tumayo ang host sa gitna ng entablado. Ngayon, mga giliw naming bisita, ang pinakahihintay nating keynote address ay ibibigay ng taong naging susi ng bagong direksyon ng Prestiggia Hotels. Isang taong tahimik, ngunit makabuluhan. Isang taong mayugat sa lupa, ngunit tanaw ang bituin. Tahimik ang lahat. Ipinapakilala ko po sa inyo ang Chief Executive Officer ng Prestiggia Hotels, Mr. Silvano Herrera. Dumilim ang ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng ballroom. Dahan-dahang pumasok sa entablado si Van, hawak ang lapel mic. Ang mukha'y hindi nagbago, simple, mahinahon at marangal. Namutla si Doña Leticia. Halos mabitiwan ni Ingrid ang phone, nabitawan ni Blaine ang wine glass. Ang dating tinawanan nilang peanut butter boy, ang tinatawag nilang minimalist na hindi bagay sa mundo nila, ay siyang bagong may-ari ng prestisyong hotel na inaasahan nilang ipamana pa sa susunod nilang henerasyon. Tumayo si Van sa entablado. Tinapik ang mic. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tahimik pa rin ang buong ballroom. Ako po si Silvano Herrera, tumigil siya saglit, lumaki sa San Lazaro, anak ng isang mangingisda at mananahi at tagagawa ng peanut butter. Marami po ang nagtangkang sabihin kung saan lang ako dapat ilagay. Pero pinili kong hindi maniwala sa dapat lang. Pinili kong maniwala sa pwede rin. Pinakawalan ni Van ang isang banayad ng ngiti. Nandito po ako hindi para magmalaki, kundi para patunayan. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa laki ng plato, ganda ng kurtina o pangalan ng sapatos, kundi sa ibay ng prinsipyo at pagkakakilanlan ng pinanggalingan. Ang Prestiggia Hotels po ay hindi na lamang isang lugar ng karangyaan. Ginawa po namin itong tahanan ng mga produktong tunay na Pilipino. Mula sa baging ng Benguet, suka ng Sorsogon, hanggang mani ng Nueva Ecija. At lahat ng ito, pinili naming bigyan ng puwang. Lumingon si Van sa likuran.
kung saan nakaupo ang mga Montemayor. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ira. Hindi siya nginitian ni Van, ngunit may katiyakan sa tingin nito. Hindi mayabang, hindi mapanumbat, kundi isang paalala. Ito ako ngayon at hindi ako nakalimot. Pagkatapos ng talumpati, tumayo ang lahat para sa standing ovation. Ngunit sa mesa ng Montemayor, walang ni isang tumayo. Tahimik lang silang nakaupo para bang binagsakan ng alon ng katotohanang ayaw nilang harapin. "Mama," mahina ang sabi ni Ira. "Anak," sagot ni Doña Leticia, nanginginig ang boses. "Ako ang unang nagsabing wala siyang mararating." Tumulo ang luha sa mata ni Ira. Pero siya pa rin ang naging totoo sa sarili. "Hindi mo ba nakikita kung gaano siya karapat-dapat?" Hindi sumagot si Leticia. Ang mga mata niya ay tila basang papel. Tila gustong punitin ang mga paniniwala niya sa nakaraan. At sa gitna ng gabi, habang nagpapatuloy ang sayawan, kainan at pagdiriwang, isang kwento ang nabuo. Isang kwento ng pag-angat, hindi sa laylayan ng yaman kundi sa taas ng paninindigan. Si Van, na minsang pinagtawanan dahil sa paper plate, ay ngayon ang lalaking tinitingala ng mga nagtatago sa likod ng ginto. Pagkatapos ng kaninyang talumpati, hindi agad bumaba si Van sa entablado. Nakatayo pa rin siya roon, ngunit ang kaninyang mga mata ay dumako sa sulok ng ballroom kung saan naroon ang pamilyang minsang tumanggi sa kaninyang pagkatao. Hindi na niya kinailangan ng anumang cue mula sa program coordinator. Ang hakbang na susunod ay mula sa puso. Hindi scripted, hindi bahagi ng publicity. Tahimik siyang bumaba ng stage, may tangan na kahon mula sa assistant niya sa gilid. Ang kahon ay kulay tsokolate na may gintong laso. Sa gitna, may naka-emboss na logo, Herrera Foods Premium Reserve, isang limited edition na peanut butter na gawa mula sa mga pili na tanim sa Bicol at roasted locally, packaging na designed by a local artisan at nakalaan lang para sa mga espesyal na kliyente. Habang papalapit siya sa mesa ng Montemayor, tumahimik ang paligid. Unti-unting napansin ng ibang bisita ang kilos niya at napalingon sa iisang direksyon. Ang media team, bagamat hindi instructed, ay sinundan siya ng kanilang lente. Hindi ito eksenang pang-eksena. Ito ay realidad na gumuguhit ng hiwaga sa lahat ng nakamasid. Nakatayo si Van sa harap ng mesa. Walang galit, walang yabang. "Magandang gabi po." Marahang bati niya. Lahat ng Montemayor ay napatingala sa kanya. Si Ingrid, si Blaine at higit sa lahat, si Doña Leticia na tila nanigas sa kinauupuan. Inilapag ni Van ang kahon sa ibabaw ng lamesa, malapit sa baso ng champagne ng matriarka. "Ito po," aniya habang mahinang tinanggal ang laso. "Ang peanut butter na kinutya ninyo noon." Hinintay ng lahat ang susunod niyang sasabihin, ngunit sa halip na pasaring o panumbat, isang malumanay na tinig ang tumapos sa pangungusap. "Ngayon po, best-selling na sa aming hotel line." Tahimik ang mesa. Tila kahit ang tunog ng yelo sa mga baso ay nawala. Napakagatlabi si Ingrid. Si Blaine ay bahagyang yumuko at tinakpan ng kamay ang bibig. Parang hindi alam kung paano magre-react. At si Doña Leticia, na minsan nagsabing baka mahawa si Ira sa simpleng buhay, ay hindi na napigilang yumuko. Marahan niyang hinawakan ng kahon at ipinatong sa kanyang kandungan. Hindi na niya hinanap pa ang kamera. Wala na siyang interes sa mukha ng mundo. Ang mas mahalaga ay ang harapin ang lalaking ilang taon na niyang minamaliit sa isipan. "Ikinalulungkot ko," mahinang sabi ni Doña Leticia, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam. Ikaw pala ang nagligtas sa hotel naming nalulugi noon." Tiningnan siya ni Van, diretso sa mga matang na yo'y hindi na mapagmataas kundi mapagpakumbaba. "Ma'am," aniya, "hindi po importante kung sino ang nagligtas. Ang mahalaga po, natutunan nating lahat kung paanong ang respeto ay hindi nakadepende sa presyo ng sapatos, kundi sa lalim ng pinanggalingan ng tao." Nagpatuloy siya. "Ang papel na plato minsang ginamit,
Pero hindi po yun basehan ng halaga ng tao. Mas importante kung paano mo ginamit ang plato, kahit papel, para pakainin ang taong mahalaga sa'yo. Tumayo si Ira mula sa kabilang mesa. Hindi na alintana ang mga mata sa paligid. Lumapit siya kay Van at walang alinlangan na niyakap ito sa harap ng lahat. Sa lahat ng piniling maniwala sa'yo, ako ang pinakamaswerte, bulong niya habang nakayakap kay Van. Ngumiti si Van at marahang bumulong pabalik. At ikaw ang dahilan kung bakit kahit sinaktan nila ako noon, hindi ako bumitaw. Napatingin sa kanila si Doña Leticia. Kita sa kanyang mga mata ang pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, ang pagpayag na tanggapin na minsan mali siya. Ang dating matigas na puso ay ngayon nakayuko. Hindi dahil natalo, kundi dahil sa wakas ay natuto. Pamilya tayo, wika ni Ira, habang hawak ang kamay ni Van. Hindi sa yaman, kundi sa respeto. Ang palakpakan ay unti-unting sumunod, hindi dahil sa drama, kundi sa tagumpay ng isang kwento ng pagtitimpi, pagtitiyaga at tunay na kababaang loob. Ang mga bisitang nakamasid ay nagsimulang bulungan. Ayun pala ang CEO, tahimik lang pero makapangyarihan. Hindi siya nagyabang ha. Grabe yung elegance ng simplicity niya. Nakakaiyak naman yon. Akala mo lang peanut butter pero dignidad pala ang laman. At habang bumalik si Van sa entablado upang tanggapin muli ang microphone para sa closing remarks, may ngiti sa kanyang labi. Ngiting hindi dahil siya'y panalo, kundi dahil sa wakas na ipasa niya ang leksyon na matagal na niyang baon. Sa bawat taong ginagawang biro ang simpleng buhay, aniya, sana balang araw matutunan natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anong mayroon siya, kundi kung paano siya naging siya kahit wala. Pagkatapos ng gabi, maraming lumapit kay Van para makipagkamay, magpa-picture at personal na magpasalamat. Ngunit higit sa lahat ng lumapit, ang pinakamahalaga ay ang tahimik na paglapit ng pamilyang minsang tumalikod sa kanya. Nayo'y hindi humihingi ng kapalit, kundi nagpapakita ng pag-ako ng pagkakamali. At doon, sa ilalim ng chandelier na tila mga bituin, lumitaw ang liwanag ng paghilom. At ng isang bagong simula, isang buwan matapos ang gala night ng Prestigio Hotels na naging bukambibig sa buong industriya, nagpadala ng imbitasyon si Van para sa isang tahimik na family gathering. Hindi ito ang granding event, walang red carpet, walang press at lalong walang media coverage. Ito ay isang simpleng salo-salo sa Garden Pavilion ng Prestigio Tagaytay, ang branch kung saan una niyang nilatag ang mga produktong galing sa San Lazaro. Isang long wooden table ang inayos sa gitna ng hardin, pinalibutan ng mga puting orchids at hanging kapis lanterns. Walang masyadong dekorasyon, pero elegante at makabayan ang tema. Sa tabi ng mesa, may maliit na stage na gawa sa bamboo at kahoy, at sa gitna nito ay isang chalkboard na may sulat kamay, "Pasasalamat." Dumating ang Montemayor family ng may pag-aalinlangan. Si Doña Leticia, suot ang simpleng beige na bestida, ay tahimik lang at tila ninanamnam pa ang mga nangyari noong nakaraang buwan. Si Ingrid, naka-casual chic outfit na halatang hindi na high fashion ang prioridad. At si Blaine, may hawak pa ring tablet pero halatang wala sa mood na magtrabaho. Samantalang si Ira ay nakasuot ng simpleng floral dress, yakap sa braso ni Van, habang pinapakita sa kanila ang paligid. Sa di kalayuan, nakaupo si Tia Conching sa isang upuang may unan na burda niya mismo. Nakangiti at pinagmamasdan ang bawat detalye ng selebrasyon. "Anong meron dito?" tanong ni Ingrid. Pilit ang ngiti pero walang bahid ng pangmamaliit. "May presentasyon ba tayo?" Ngumiti si Van. "Wala. Gusto ko lang po kayong pasalamatan at ipakilala sa inyo ang dahilan kung bakit ako tumayo sa harap ng lahat nung gala na yon." Inakay ni Van si Tia Conching papunta sa harap. Walang mikropono, walang stage light, ngunit lahat ng paningin ay napatuon sa maliit at payak na babae.
Mga Montemayor, panimula ni Van, kilala niyo na ako ngayon bilang CEO. Pero bago ako maging ganyan, isa lang akong batang ginising tuwing 4:00 ng madaling araw para maglako ng mani, turon at tinapay. Ang nagturo sa akin ang halaga ng respeto, tiyaga at dangal ay walang iba kundi ang babaeng ito, si Tia Conching. Tahimik ang lahat. Si Tia Conching, bagamat hindi sanay sa pansin, ay marahang ngumiti. Hindi ako lumaki sa luho, patuloy ni Van, pero hindi ko kailanmang naramdaman na kulang ako sa pagmamahal. Kaya po kung may tinanggap kayong produkto, serbisyo o diskarte mula sa akin, alalahanin yung kalahatingon ay mula sa kamay ng tiyahin kong ito. Tumayo si Ira at pumalakpak. Sumunod si Ingrid, medyo mabagal pero may sinseridad. Si Doña Leticia ay tumayo rin. At sa unang pagkakataon, lumapit sa harapan. Tia Conching, Ani Leticia, hindi ko po kayo lubos na kilala noon. Pero ngayon alam ko na kung bakit ganyan kalalim ang ugat ng pagkatao ng pamangkin nyo. Nakakahiyamang aminin, pero ngayon ko lang po nakita kung anong tunay na yaman. Hindi pala talaga nasa plato, kundi nasa puso. Lumapit si Ingrid matapos ang mensahe ng kanyang ina. Tahimik siyang humarap kay Van, halatang hirap sa unang hakbang ng pag-amin. Van, sabay buntong hininga, hindi ko na maalala kung ilang beses kitang tinawanan noon. Sa peanut butter mo, sa paper plates mo, sa tricycle mo. Ngunit bago pa siya mapigilan ng hiya, itinuloy niya. Pero nung nakita kitang mag-speech sa gala, habang sinusundan ka ng buong ballroom ng tingin, naisip ko, mas sosyal pa pala yung puso mo kaysa sa lahat ng wardrobe ko. Sorry Van, seryoso ako. Mumipi si Van, sabay abot ng kamay. Walang problema Ingrid, mas mahalaga sa akin yung ngayon kaysa sa kahapon. Ano ba pala, dagdag ni Ingrid habang hinugot ang cellphone. Kung okay sa'yo, gusto ko sanang i-feature ang kwento mo sa vlog ko. Seryoso ako, yung from paper plates to Prestigia, viral yon. Natawa si Van, pati si Ira. Kung makakatulong yon para makilala pa yung mga local farmers na partners namin. Game ako, sagot ni Van, habang nagsisimula na ang hapunan. Nagkaroon ng bagong pakairamdam sa pagitan ng dalawang pamilyang minsan ay parang magkaibang mundo. Hindi na ito tungkol sa negosyo, hindi na ito tungkol sa estado sa lipunan. Ito na ay tungkol sa pagkilala, pagtanggap at tunay na pagbabago. Sa gitna ng pagtatawanan at salo-salo, may eksenang hindi napansin ng karamihan. Habang abala ang lahat, lumapit si Doña Leticia kay Tia Conching. Alam mo Conching, ani Leticia habang iniaabot ang tasa ng tsa. Nasa iyo ang tinatawag nilang edukasyon na hindi natutunan sa eskwelahan. Hindi ko naman po tinangkang maging matalino ma'am, sagot ni Tia Conching. Ang gusto ko lang, turuan ang pamangkin kong maging marangal kahit sa pinakasimpleng paraan. Marangal nga siya, bulong ni Leticia. At napahiya ako sa sarili ko dahil hindi ko nakita agad yun. Nakangiti si Tia Conching. Minsan po, kailangan lang ng panahon para mamulat ang mata. Sa gabing iyon, ang dalawang pamilyang minsang pinaghiwalay ng tingin sa yaman ay pinaglapit ng paningin sa dangal. At kahit wala ng papel na plato sa hapag, dama pa rin ng lahat ang presensya nito. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang paalala kung saan nagsimula ang lahat. Mainit ang araw noon sa San Lazaro, ngunit sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bahay ni Van, malamig ang simoy ng hangin. Maaga pa lang ay abalang-abala na ang mga tao, mga kapitbahay, kaibigan at kaanak. Habang inayos ang upuan, sinabit ang mga bulaklak na rosas at sampagita at inilatag ang simpleng puting ayel na gawa sa sinabing banig mula sa Zamboanga. Sa mismong lilim ng punong iyon, unang naupo sina Van at Ira noong hindi pa sila magkasintahan. Nagbabahaginan ng pangarap habang humihigop ng malamig na sagot gulaman. Sa mismong lilim na iyon din sila ngayon ikakasal. Anak, sabi ni Tia Conching habang inaayos ang barong ni Van. Parang kailan lang,
Binibili mo lang ako ng suka sa kanto. Ngayon ikakasal ka na. Mumiti si Van habang hawak ang kamay ng tiyahin. Tiya, kung wala ka, wala akong ganito. Lahat ng ito, ikaw ang ugat. Hay nao, wag mo nga akong paiyakin sa kasal mo. Biro ni Tiya habang pinupunasan ang mata niya ng panyo. Dumating si Ira sakay ng isang simpleng kalesa, suot ang embroidered na Filipiniana dress na gawa ng isang local artisan. Walang glitz or glamour, pero dama ang dignidad. Sa kanyang likod, may mga batang babae na may hawak na dahon ng palm at bulaklak at mga matatandang vendor sa palengke na minsang tinulungan ni Van. Na yon ay parang pamilya na rin. Ang ganda mo, sambit ni Van nang makita si Ira, habang unti-unting lumalapit ito sa gitna ng mga bisita. Mas maganda ang tingin mo, sagot ni Ira, sabay kurot sa tagil-ira niya. Kasi ikaw ang nagpatingkad ng kulay ng mundo ko. Isang simpleng seremonya, isang panata sa isa't isa, isang pagbibigay galang sa pinanggalingan at sa kinabukasan. Pagkatapos ng kasal, sa gitna ng kainan at kwentuhan, tumayo si Van sa harap ng lahat. Mga kaibigan, kapitbahay, pamilya, salamat sa pagdalo. Gusto ko lang sabihin na kung may aral kaming natutunan ni Ira, ito yon. Hindi mo kailangang maging mayaman para mahalin ka. At hindi mo kailangang sumikat para tawaging matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung hindi ka naliligaw ng sarili kahit mataas na ang narating mo. Palakpakan, pigil luha, ngiti ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit sinong milyonaryo. Makalipas ang ilang taon, ang Herrera Foods ay hindi na lang isang kilalang brand ng peanut butter. Ito na rin ang supplier ng banana chips, coco jam, adobo paste at mga gawang Pinas na sauces sa halos 60 hotel chains at cafe sa buong bansa. May branch na ito sa Davao, Iloilo, Pampanga at isang warehouse sa Laguna. Pero sa kabila ng tagumpay, nanatiling payak si Van. Hindi siya bumili ng mansion sa Forbes. Sa halip, pinatayo niya ang Herrera Scholars Foundation. Isang scholarship fund para sa mga kabataang nais mag-aral ng agribusiness, food tech at sustainable trade. Boss Van, Ani Camille, ang kanyang sekretary habang inaabot ang folder. Ito po yung final list ng scholarship recipients. May estudyante pong anak ng tinderang dating supplier natin sa Batangas. Galing daw sa kalsada yung mga aral niya. Perfect, sagot ni Van. Sila ang dapat bigyan ng oportunidad. Sa headquarters ng Herrera Foods, sa loob ng glass office ni Van, may isang frame sa dingding. Hindi ito award, hindi plaque ng pagkilala, kundi isang lumang paper plate na may sulat. Batch 1, tulingan, peanut butter, langka, lumpia, Van and Tia Conching. Doon ito isinabit ni Van. Sa lugar na maraming negosyo ay puro glass trophy at imported decor, piniling ipakita ni Van ang kanyang pinagmulan. Isang araw habang nililibot ni Van ang production area, tinawag siya ng isa sa mga empleyado. Sir Van, may bisita po kayo sa labas. Lumabas siya at tumambad ang isang truck na may tarp. Regalo para kay Tia Conching. Sa likod nito, isang maliit pero maaliwalas na bahay ang ipinapakita sa sketch. Ang bahay na ipinatayo ni Van para sa tiyahin niyang minsan ay natutulog sa sahig habang gumagawa ng pantahi. Tia, bungad niya nang iabot ang dokumento. Panahon na para magpahinga ka. Kitchen consultant ka pa rin ha, pero di mo na kailangan tumahi tuwing Sabado. Umiiyak si Tia Conching habang yakap ang mga dokumento. Hindi ko akalaing mangyayari to. Akala ko sa sine lang to. Hindi po, sabay ngiti ni Van. Galing po ito sa papel na plato. Pagkalipas ng ilang taon pa, isang umaga sa San Lazaro, habang nag-aalmusal ng pandesal at peanut butter, si Van ay nakaupo sa garden kasama ang anak nila ni Ira. Isang batang lalaking 6 na taong gulang, si Lino. Papa, tanong ni Lino habang hawak ang lumang garapon. Totoo bang ikaw daw yung dating naglalako ng mani? Tumawa si Van. Oo anak, totoo yun. Tapos wala kayong tunay na plato dati? Oo,
Papel lang gamit namin noon, pero masarap pa rin ang pagkain. Bakit di mo tinago yung plate na yun, Papa? Tumayo si Van at inalalayan si Lino papasok sa opisina niya. Sa dingding, itinuro niya ang naka-frame na papel na plato. Yan yun, anak. Namangha si Lino. Wow! Bakit mo sinabit, Papa? Saglit na tumahimik si Van. Umupo siya at pinaupo sa kandungan si Lino. Anak, marahang wika ni Van. Huwag mong ikahiya ang pinanggalingan mo. Doon ka huhugot ng lakas. Pag dumating ang panahong kukukwestiyonin ng iba ang alaga mo, alalahanin mong ang papel man na plato kayang bumuhat ng pinaka-espesyal na handa kung may pagmamahal. At doon sa simpleng tahanan sa San Lazaro, sa ilalim ng puno ng mangga, nanatiling buhay ang kwento ng isang lalaking pinagtawanan noon, ngunit pinuri sa dulo. Hindi dahil umangat siya sa taas, kundi dahil hindi niya kailanman itinapon ang pinagbulan niyang ugat. Wakas, sa dulo ng kwento, hindi lang tagumpay ang naiwan, kundi paalala. Ang papel na plato, na minsang naging simbolo ng kahirapan at pangungutya, ay ngayon naging sagisag ng katatagan, kababaang loob, at tunay na halaga ng isang tao. Si Van, na dati tahimik na gumagawa ng peanut butter sa isang maliit na kusina, ay hindi kailanman lumayo sa kanyang ugat. At si Ira, na pinili ang puso kaysa sa estado, ay naging katuwang sa pagbuo ng isang mundong patas at makatao. Ang pamilya Montemayor, hindi man naging perpekto ang kanilang simula, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa karangyaan ng tahanan, kundi sa lawak ng pag-unawa, tapang ng pagtanggap at lalim ng pagbabago. At sa likod ng lahat ng ito ay isang simpleng babae, si Tia Conjing, na tahimik na nagtahi ng disiplina, ugali at pagmamahal sa puso ng isang batang lalaking minahal niya na parang tunay na anak. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay hindi yung maraming eksena, kundi yung puno ng di malilimutang aral. Dahil sa mundong mabilis humusga sa anyo, sa gamit at sa estado, may mga taong pipili pa ring tumindig sa gitna ng lahat ng iyon. Dala ang simpleng garapon ng peanut butter, isang papel na plato at puso na hindi kailanman ipinagbili para lang matawag na mayaman. Ito ang kwento ni Silvano Van Herrera. At ito rin ang paalala na ang dignidad ay hindi nadudumihan ng pagiging payak at ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanmang nasusukat sa plato